Wala umanong batayan ang alegasyon ng vote buying kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Undersecretary Claire Castro. Si Naomi Perez sa report. Sa isinagawang press briefing, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang aligasyon na may vote buying umano sa impeachment ng Vice Presidente at ang pahayag na may mga nais agad mapatalsik si VP Duterte upang mailihis ang issue sa flood control. Isa umano sa nagsabi nito ay si Congressman Toby Chanco. Ayon kay Castro, maraming pahayag si Chanco, ngunit wala naman umanong inilalabas na ebidensya. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Upang mapatunayan umano ang kanyang mga pahayag, hinamon ni Castro si Congressman Toby Chanco. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Ayon pa kay Castro, madaling matukoy kung sino ang sangkot sa mga ghost projects kung tatanungin ang dating DPWH Secretary na si Congressman Mark Villar. Kung hindi umano ito magagawa, maaaring nanlilin lang lamang si Chanco. Dagdag pa niya, hindi dapat sirain ang anumang institusyon ng pamahalaan lalo na kung walang sapat na ebidensya. Sa kabilang banda nang tanungin si Castro kung siya ay fixated kay VP Sara, ibinalik nito ang tanong kay Congressman Chanco. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? Balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan niyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis niyo ang inyong mata. At mukhang inililigtas niyo pa at nilalagay niyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. Sa huli, sinabi ni Castro na maliit man umalaki ang anumang ninakaw sa pondo ng bayan ay dapat panagutan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal nag-uulat, Naomi Perez, SMNI News. Hinihingian ng 500 milyong piso na danyos ni Communications Undersecretary Claire Castro si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa kasong isinampa sa kanya ng kongresista. Ang sagot ni Leviste sa report ni Creselyn Cataro. Sa isang official social media account, ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na humihingi sa kanya si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ng 500 milyong pisong danyos dahil sa hindi raw ito makatulog sa gabi matapos kasuhan ng mambabatas. Nahaharap si Castro sa 110 milyong pisong cyber libel case dahil sa mga paninira umano nito sa kongresista. Kinumpirma ni Castro ang hiling na danyos sa isang briefing sa Malacanang nitong Lunes, Marso 23. Sinabi ni Castro na naapektuhan ang kanyang reputasyon at trabaho dahil sa pagbaluktot umano ni Leviste sa katotohanan. Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million. Yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. Sumagot naman si Leviste at sinabing wala siyang obligasyong bayaran ang naturang halaga. Ngunit handa raw ang mambabatas na sagutin ang pagpapaospital ni Castro kung kinakailangan ito. Ayon naman kay Castro, ang pahayag na ito ni Leviste ay patunay na nagdudulot ang mambabatas ng personal na stress sa kanya. Good. Very good. He admitted
that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Matatanda ang kinasuhan ni Leviste ng cyber libel si Castro sa Balayan Regional Trial Court dahil sa pagpapakalat umano ng fake news at libelous statements tungkol sa kanyang solar business. Binanggit din ng mambabatas na nagsimula ang mga pag-atake sa kanya ni Yusek Castro matapos niyang ibunyag ang Cabral Files, mga dokumentong may kaugnayan sa flood control scandal sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Nais ipatupad agad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang magbabawas ng excise tax sa langis sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa bunsod ng lumalalang sigalot sa Middle East. Ang problema ay bigo pang maitransmit ang nasabing panukala sa palasyo. Si Sheena Torno sa report. Sunod-sunod na protesta na ang isinagawa ng ilang transport groups dahil sa walang prenong pagtaas presyo sa produktong petrolyo. Ilang grupo na rin ang nagkasanang tigil pasada upang kalampagin ng gobyerno dahil umano sa mabagal na aksyon bunsod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ang ibang mga kasabang ko sana po marami ang tumitigil na rin ngayon sapagkat mabibigatan sa presyo ng diesel na ginagamit namin. Pusad Pagong, Lapan Bawi, Urong Sulong, hanggang ngayon wala pa ko tulong tayo nakukuha sa gobyerno. Mas tinulungan pa ata itong mga oil companies na nagsasamantala sa ating PPP pa. Panawagan natin sa ating Pangulo, sana pagkagising niyo po sa pagkakaimbing na tulog, sana ho aralin po muna natin yung mga plano, desisyon bago tayo magdeklaran ng pagbawi ng mga katulong sana sa mga tsuper. Hindi na nga raw sapat ang ayuda na ipinamamahagi ng pamahalaan ay sinuspindi pa ang dapasan ng taas pasahe sa public transport. Nais si Pangulong Bongbong Marcos na agad ipatupad ang bawas excise tax sa langis upang maibsan ang mahal na gastusin sa petrolyo at pangunahing bilihin. Ngunit ayon sa palasyo, hindi pa natatanggap ng presidente ang urgent bill para rito. Ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers. Kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto III, hindi pa na ibibigay sa palasyo na sabing panukala. Paliwanag niya, pirmado niya na ang panukala pero hindi niya alam na hindi pa ito transmitted sa palasyo. Ayon sa datos ni Soto, malaki nang itinaas ng presyo ng petrolyo ngayong buwan kumpara noong Enero. Katunayan, nangunguna na ang Pilipinas sa may pinakamataas sa taas presyo sa langis, kasunod ng mga bansang Laos, Thailand, Vietnam, Cambodia, Singapore, Malaysia, Indonesia, India, Japan at South Korea. Pinuna naman ni Soto ang sa tingin niya ay kapansin-pansing na abuso ng ilang oil companies sa Pilipinas. Dahil dito, naglatag ng suhestyon ng ilang senador para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Si Senator Erwin Tulfo, inihain ng Senate Bill No. 641 na magpapatupad ng total transparency sa Philippine downstream oil industry. Nais daw ng panukala na wakasan ang pananamantala sa presyo ng langis at malaman ng publiko ang salik ng lingguhang taas presyo. Si Senate Deputy Majority Floor Leader J.V. Ejercito naman, nananawagan sa pamahalaan na bumuo na ng Interagency Task Force. Ito yung pangpaghandaan ng lumalalang krisis sa bansa na maaring makaapekto sa supply ng langis at pagkain. Kung si Senator Bam Aquino ang tatanungin, ay dapat nang magdeklara ng State of National Emergency. Mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Pag may state of national emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. Makakaasa umano ang publiko na ang Senado ay mahigpit na babantayan ang implementasyon ng oil excise tax suspension at ang aid distribution. Samantala, ipatatawag sa Senado sa Martes, March 24 ang mga ahensya ng gobyerno na nakatoka sa krisis sa langis at epekto ng tensyon sa Middle East. Kabilang dito ang DFA, Department of Energy, DMW, OWA, DepDev, Department of Agriculture at iba pang related agencies. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.